si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga piloto pinaiiwas bumiyahe malapit sa Bulkang Kanlaon. Pag-asa gagamit ng AI para sa weather forecasting. PCG pinangunahan ang huling inspeksyon sa lumubog na MTKR Terra Nova. Dating PCSO Chief Garma pinapulaanan ang akusasyon sa EJK. Ilang obra ng Filipino artist itinampok sa Fino-Pinas exhibit sa Tokyo, Japan. BBBM binigyang pagkilala at insentibo ang Filipino Paralympians na lumahok sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nag-issue ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng notice to airmen para sa mga flight malapit sa Bulkang Kanlaon. Nagbabala ang CAAP sa mga piloto kung saan matatanda ang nakapagtala ng mataas na aktibidad ng pagsingaw ng asupre at pagyanig sa bulkan. Dagdag pa rito ang posibilidad na umabot pa sa 17,000 talampakan na ang pag-alboroto ng bulkan. Sa kasalukuyan, nasa alert level 2 status pa rin ang bulkan at patuloy na ipinagbabawal ang anumang pagpapalipad ng aircraft malapit sa tuktok nito. Kaugnay na balita, bunsod sa banta ng pagputok ng Bulkang Kanlaon ay nagtalaga ang Department of Agriculture ng livestock evacuation centers sa probinsya ng Negros. Ito ay upang maging handa sa pagtugon sa posibleng epekto nito sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa itinalagang lugar para sa naturang evacuation center ay ang barangay ng Panubigan at Linotangan. Para naman sa posibleng mga concern o katanungan, tumawag lamang sa Negros Oriental Provincial Veterinary Office sa numerong 0927-826-5142. Kasunod ng pagbubukod ng Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, nagdesisyon ng COMELEC na ipagpaliban na muna ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. Ito ay mula sa orihinal na COC filing schedule sa Oktubre na ililipat sa Nobyembre. Ito ay ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia kung saan maantala rin ang iba pang paghahanda para sa BARM polls dahil sa pagpapaliban ng paghahain ng COC. Sa kabila nito ay giniit ni Garcia na natuloy pa rin ang pinakaunang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Mayo 2025. Samantala, pinaplano ng Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA na gumamit ng Artificial Intelligence o AI para sa weather forecasting. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Ayon sa Department of Science and Technology o DOST, 3 oras ang kailangan para sa pagtataya ng panahon o weather forecasting. Pagsisiwalat ni DOST Secretary Renato Solidum Jr., kaya itong mapabilis ng hanggang 15 minuto lamang. Ito ang nilalayo ng ahensya kaya naman gagamit na umano ito ng Artificial Intelligence o AI para sa weather forecasting. Kaya umano nitong makapagtaya ng panahon ng 14 na araw o 2 linggo kung ikukumpara sa normal na 5 araw lamang. Ito ang inanunsyo ng DOST sa kamakailang budget hearing sa Senado kung saan 28.77 billion pesos ang panukalang budget ng ahensya para sa taong 2025. Idinetalye rin ng ahensya na 11 Doppler radar na lamang ang gumagana na dati ay 19 dahil nasira ang ilan sa mga ito. Aniya ayon sa PAGASA, 21 radar ang kailangan para sa epektibong pangangalap ng impormasyon tungkol sa klima at panahon sa bansa.
Francis Riudique nag-uulat para sa One Media Network. Para sa lagay ng panahon, nasa labas na ng ating bansa ang severe tropical storm Bebingka na kasalukuyang nakakaapekto sa kapuluan ng Luzon. Nagpapaulan ang trough ng severe tropical storm sa Kamaynilan at natitirang bahagi ng Luzon. Habagat naman ang nagpapaulan sa Mimaropa, Western Visayas at Negros Occidental. Gayon din ang bahagyang masungit na panahon sa Bicol Region, Timog Quezon, Batangas, natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Susunod sa News Force. Senator Grace Poe iminungkahing sagutin ng gobyerno ang gasto sa pag-update ng National ID. PNP, sinigurong ligtas ang lugar ng Pasig RTC sa pagtungo ni Kibuloy. PCG, pinangunahan ang huling inspeksyon sa lumubog na MTKR Terra Nova sa Bataan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Tampok ang ilang obra ng Filipino artist sa Tokyo, Japan sa isinagawang Pinopinas exhibit ng isang art gallery sa Pilipinas. Ang detalye tunghayan sa aking ulat. Inilunsad ng Provenance Art Gallery sa pakikipagtulungan ng Philippine Embassy of Japan, Department of Trade and Industry Philippines Tokyo, Philippine Trade and Investment Center Tokyo at ilan pang international agencies ang Pinopinas, the finest of Philippine art and design sa Tokyo Midtown Design Hub sa Japan. Layon ng naturang exhibit na itampok ang natatanging craftsmanship at sining ng mga Filipino designer at artist. Tampok sa mga likha ang ilang kasangkapan, palamuti sa bahay, damit, accessories at art pieces na nagpapakita ng mayamang pamana ng kultura ng Pilipinas. Ang exhibit ay nagsimula nitong ikalawa ng Setyembre na tatakbo hanggang ika-13 ng buwan. Kaugnay nito ay nagbigay suporta si DTI Acting Secretary Cristina Roque sa naganap na exhibit kung saan nakipag-ugnayan nito sa mga exhibitor. Bukod dito ay nakipagpulong din ang kalihim kay Hiroyuki Fukano, presidente ng Japan Institute of Design Promotion. Ang JDP ay isang respetadong award-giving body na kinikilala ang mga natatanging disenyo sa iba't ibang sektor. Samantala, ang eksibisyon ay layon ding ipakita ang matibay na pundasyon ng malikhaing sektor ng bansa at kung ano ang may aalok nito sa pandaigdigang likhang sining. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabilang dako, ipinamahagi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang 25 milyong pondo mula sa DSWD para sa mahigit 1,000 pamilyang naapektuhan ng sunog sa Bacoor, Cavite. Ang pondo ay gagamitin para sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, pansamantalang tirahan at medikal na tulong. Hinikayat din ni Romualdez ang mga pribadong sektor na makiisa sa pagbibigay ng suporta sa mga biktima ng trahedya. Karagdagang impormasyon, matapos ang naganap na sunog sa Bacoor, Cavite ay agad na rumisponde ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para maghandog ng tulong. Ipinadala nito kahapon ika-12 ng Setyembre ang mga non-food items gaya ng family sleeping at kitchen kits at mga bottled waters para sa mga warehouse ng DSWD Field Office Calabarzon. Kasalukuyan namang naninirahan pa rin sa mga evacuation center ang mahigit 800 pamilya o higit 4,000 individual.
saan naabot ang 50 pesos mo. Dahil simula ika-25 ng Setyembre, maaari mo nang mapanood ang ilan sa mga klasikong pelikulang tumatak sa takilya sa halagang 50 pesos. Ang film showing ng Throwback Films ay inisyatibo ng MMFF para sa ika-50 anibersaryo ng festival ngayong taon. Kung ano ang dapat maabangan, alamin sa aking ulat. Bilang bahagi ng selebrasyon ng 5 dekadang gintong taon ng Metro Manila Film Festival o MMFF ngayong taon, ay nakatakdang ipalabas simula ika-25 ng Setyembre ang ilang Filipino classic films sa mga piling sinehan sa bansa. Sa hashtag na MMFF50 at 50 ay layong ipabatid ang 50 taong anibersaryo ng festival kung saan mapapanood ang 50 klasikong pelikula sa halagang 50 pesos bawat isa. Kabilang sa mga aasahan ay ang ilang season ng Shake, Rattle and Roll na isa sa mga OG horror films na tinangkilik ng madla. Bukod dito ay may pagkakataon ding masaksihan ng mga kabataan ang mga klasikong pelikulang hango sa kasaysayan gaya ng Jose Rizal at Bonifacio ang unang Pangulo. Hindi rin mawawala sa takilya ang taniyag na pelikulang Himala ng nag-iisang multi-awarded screen legend of all time na si Miss Nora Honor. Ang film showing na ito ay sa ilalim ng sinisigla sa 50 na aktibidad ng MMFF para sa anibersaryo nito. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Balitang sports, binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 6 na Paralympians ng bansa na lumahok sa katatapos lang na Paris Paralympics Games 2024. Ginawaran ng Pangulo sina para-athletes Sandy Asusano at Gerald Mangliwan, Agustina Bantilok ng archery, Alin Ganapin ng taekwondo, para swimmers and Ernie Gawilan at Angel Otom ng presidential citation sa ginanap na meet and greet nitong Huwebes sa Palasyo ng Malacanang. Ang parangal na ito ay bilang pagkilala sa mga sakripisyo at dangal na ibinigay ng para-athletes sa bansa. Bukod dito ay nakatanggap din ng tig-1 milyong pisong insentibo ang mga atleta mula sa tanggapan ng Pangulo. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga piloto pinaiiwas bumiyahe malapit sa Bulkang Kanlaon. Pag-asa gagamit ng AI para sa weather forecasting. PCG pinangunahan ang huling inspeksyon sa lumubog na MTKR Terra Nova. Dating PCSO Chief Garma pinapulaanan ang akusasyon sa EJK. Ilang obra ng Filipino artist itinampok sa Fino-Pinas exhibit sa Tokyo, Japan. PBBM binigyang pagkilala at insentibo ang Filipino Paralympians na lumahok sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.
ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilang ahensya ng gobyerno na ayusin ang navigational floodgate sa Navotas City para maibsan ang nararanasang baha sa lugar. Ang balitang yan, tunghayan mula kay Danisa Lopez. Sa pagpunta ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Navotas Sports Complex, Navotas City, ay handog nito ang Presidential Assistance to Fisherfolk and Families. Inihayag ng Pangulo sa kanyang talumpati ang labis na epekto ng lumubog na barko sa Bataan na nagresulta sa oil spill, kung saan anya hindi lang ang karagatan ang lubhang naapektuhan, kundi pati na rin ang paghahanap buhay ng mga mangingisda. Mula 5,000 piso na tulong pinansyal ay ginawa itong 7,000 at 500 piso ng Pangulo para sa bawat mangingisda na benepisyaryo. Ipinabatid din ng Pangulo na sa siphoning operation ng Philippine Coast Guard o PCG ay tanging tubig na lamang ang nakikita nito at wala ng bahid ng langis ang nahihigop. Kaya't malugod na ibinahagi ni Marcos na maaari na muling mamingwit at ligtas na ang pagkonsumo ng mga pagkaing dagat. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong nagdaang Huwebes, ika-12 ng Setyembre ay pinangunahan ng Philippine Coast Guard o PCG ang huling inspeksyon sa Ground Zero ng lumubog na MTKR Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa ulat, ang contracted salvor na Harbor Star ay narecover ang higit 1,400,000 litro ng langis at karagdagang higit na 17,000 kilo ng solid oily waste bilang bahagi ng variance volume na kumakatawan sa 97.43% ng recovery rate. Ayon sa Incident Command Post, nagsagawa rin ng final stripping operation ang Harbor Star upang matiyak na walang laman ang mga cargo oil tank. Samantala, personal na inihandog ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tulong pinansyal sa mga mangingisda na naapektuhan ang hanap buhay dahil sa oil spill. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Sa pagpunta ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Navotas Sports Complex, Navotas City, ay handog nito ang Presidential Assistance to Fisherfolk and Families. Inihayag ng Pangulo sa kanyang talumpati ang labis na epekto ng lumubog na barko sa Bataan na nagresulta sa oil spill, kung saan anya hindi lang ang karagatan ang lubhang naapektuhan, kundi pati na rin ang paghahanap buhay ng mga mangingisda. Mula 5,000 piso na tulong pinansyal ay ginawa itong 7,000 at 500 piso ng Pangulo para sa bawat mangingisda na benepisyaryo. Ipinabatid din ng Pangulo na sa siphoning operation ng Philippine Coast Guard o PCG ay tanging tubig na lamang ang nakikita nito at wala ng bahid ng langis ang nahihigop. Kaya't malugod na ibinahagi ni Marcos na maaari na muling mamingwit at ligtas na ang pagkonsumo ng mga pagkaing dagat. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng bagong Urgent Cardiac Care and Ambulatory Service o Bukas Center at One-Stop Shop o OS Clinic sa Philippine Heart Center o PHC kasama sina Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa at PHC Executive Director Avenilo Aventura Jr. Alinsunod sa mandato ng Pangulo na gawing bukas ang pangangalagang pangkalusugan para sa lahat, ang bagong Bukas Center ay tinatag upang masuri at gamutin ang cardiac patients sa loob ng 6 na oras na tutugon sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Sa kabilang banda, ang OS Clinic ay nagbibigay ng kumpletong pagsusuri sa puso, outpatient diagnostic services at iba pang pangangalaga para sa mga matatanda at bata. Sa kabilang banda, tinutulan ni Senator Grace Poe ang pahayag ng Philippine Statistics Authority o PSA na magkaroon ng bayad ang pag-update ng National ID. Ito ay kaugnay
ng planong paglalagay ng pirma sa naturang ID. Francis Riodique para sa detalye. Hindi kasalanan ng publiko kung walang pirma ang national ID. Ito ang paggigiit ni Senator Grace Poe kaugnay ng isiniwalat na posibleng pagbayad ng mga mamamayan para sa pag-update ng naturang ID. Ito ay matapos na isulong ng Philippine Statistics Authority o PSA na lalagyan na ng pirma ang mga susunod na batch na inalabas na bersyon ng ID na ito. Dahil dito, sinabi ni PSA Undersecretary Dennis Mapa na posibleng kailanganin ng ilan nating mga kababayan na i-update ang kanilang natanggap ng ID. Pahayag naman ni Senator Grace Poe, dapat nasagutin ng gobyerno ang gastos sa pag-update ng mga ID ito. Ang pagbabagong ito sa sistema ng PSA ay kasabay ng pagpapalit nito ng supplier ng mga cards. Matatandaang kinansela kamakailan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kontrata nito sa nakaraang kontraktor para sa national ID cards. Hanggang sa ngayon ay wala pa ring nahahanap na kapalit na kontraktor. Ayon sa datos ng PSA, umabot na sa 55 million physical national ID cards na ang naimprenta na walang pirma. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nakiisa sa pagpupulong si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido sa Australian, New Zealand at Republika ng Korean Armies sa ginanap na Chief of Army Symposium sa Melbourne, Australia. Layon ng nasabing kaganapan na mas paigtingin ang kooperasyong militar sa pagitan ng mga sandatahan ng bawat nabanggit na bansa. Sa iba pang ulat, sinigurado ng Philippine National Police o PNP ang kaligtasan sa lugar na saklaw ng Pasig Regional Trial Court sa pagtungo ni KOJS Pastor Apollo Kibuloy para harapin ang kanyang kasong kinasasangkutan. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Hindi lang ang kaligtasan ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor Apollo Kibuloy, kundi ang lugar na nasasakupan ng Pasig Regional Trial Court ang sinigurado ng Philippine National Police o PNP laban sa mga banta o anumang kaguluhang maaaring maganap. Ayon sa PNP, naganda sila ng mahigpit na seguridad sa labas ng Pasig RTC para sa pagbasa ng mga kasong isinampa kay Kibuloy at 4 pang mga akusado nito. Ang kasong nauugnay sa mga ito ay qualified human trafficking na walang siguradong piyansa. Sa nasabing pagtungo, nakasuot ng Kevlar helmet at bulletproof vest si Kibuloy at dumating sa Pasig RTC bago ang alas 8:30 ng umaga ngayong araw 13 ng Setyembre. Bukod dito ay nakarating na rin sa nasabing korte si alias Amanda na siyang nagsampa ng reklamo ukol sa qualified human trafficking. Ayon sa ulat, nauna nang humarap si Amanda sa Senado upang isiwalat ang pang-abuso ng nasabing pastor. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Idineklarang contempt ng House Quad Committee si dating PCSO General Manager Royina Garma at iniutos ang kaniyang detensyon matapos na mabigong sagutin ng maayos sa mga tanong ng mga mambabatas kaugnay ng pagpatay sa 3 hinihinalang Chinese drug lords noong taong 2016. Para sa detalye, nagbabalik si Jade Buhoy. Sa kamakailang pagdinig, pinabulaanan ni dating Police Colonel Royina Garma ang akusasyon na tinawagan niya si Gerardo Padilla upang utusan siyang huwag makialam sa isang operasyon laban sa 3 Chinese na nahatulan dahil sa droga noong Agosto 2016. Sa gitna ng investigasyon ng Kamara ukol sa mga pagkamatay na may kaugnay sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte, iginiit ni Garma na hindi siya tumawag kay Padilla upang mabigay ng anumang direktiba. Ayon kay Garma, walang katotohanan ang pahayag ni Padilla at hindi siya nakialam sa operasyon laban sa mga nasabing bilanggo. Base naman sa pag-uusisa, si Garma ay iniuugnay sa pagpatay ng 3 hinihinalang Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016 batay sa testimonya ng 4 na resource persons. Ang nasabing pamamaslang ay bahagi ng kontrobersyal na anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte.
Dito ipinaliwanag din ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na maaaring mapalaya si Garma kung makikipagtulungan siya sa investigasyon. Samantalang si Representative Joseph Paduano ang nagmosyon para ideklara si Garma ng contempt ay nagpahayag ng pagkadismaya sa mga sagot niya tungkol sa kanyang relasyon kay dating Pangulong Duterte. Inusisa ni Paduano kung paano nakuha ni Garma ang mataas na posisyon sa PCSO matapos magretiro mula sa pulisya. Sa nasabing pagdinig, idineklarang contempt ng House Quad Committee si Garma dahil sa paulit-ulit na pag-iwas sa mga tanong ng mga mambabatas at pagbibigay ng malabong sagot. Ipinag-utos ng komite ang kanyang detensyon sa Batasan Complex hanggang matapos ang investigasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Speaker Martin Romualdez nagpondo ng 25 milyong piso para sa mga biktima ng sunog sa Cavite. Ilang obra ng Filipino artist itinampok sa Pino-Pinas exhibit sa Tokyo, Japan. Limampung classic Filipino films mapapanood simula ika-15 ng Setyembre sa mga piling sinehan sa halagang 50 pesos. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.